Kumain ka ng prutas na ito ngayon para mailabas ang lumang dumi mo bukas. Alam mo, ang pamagat ng video ngayon ay parang sobrang ganda para maging totoo. Pero nandito ako para sabihin sa'yo na hindi lang ito basta catchy na linya. Meron talagang mga partikular na prutas na makakatulong sa'yo na alisin ang mga natitirang dumi na matagal nang naiipon sa iyong sistema. Minsan, ilang araw pa. At ginagawa nila ito sa natural at ligtas na paraan. Naranasan mo na ba ang ganitong sitwasyon? 2 araw o baka 3 araw kang hindi nakadumi. Namamaga ang tiyan mo, may hindi magandang pakiramdam at napapaisip ka, ano ang gagawin ko ngayon? Pupunta ka sa butika. Bibili ng pampadumi. Pero mag-aalala ka naman sa mga side effect. O mas malala pa, baka maasa ka rito. Kung ikaw o may kakilala kang may ganitong problema, may magandang balita ako para sa'yo. May mga partikular na prutas na kayang lutasin ang problemang ito sa natural, ligtas, at mas epektibong paraan kaysa inaakala mo. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 8 prutas na napatunayan na ng siyensya na nakakatulong para maibsan ang constipation. Sa loob ng 24 hanggang 48 oras, walang panganib, walang pagkalulong, at ilan sa mga ito ay malamang na meron ka na. At itinabi ko ang pinakamakapangyarihan para sa huli. Dahil kapag nalaman mo ito, maiintindihan mo kung bakit talaga nararapat itong tawaging pinaka-epektibong natural na pampadumi sa kalikasan. Matapos kong makita ang mga tao na nahihirapan sa pagtunaw sa loob ng dekada, natutunan kong kalikasan ang laging may pinakamagandang solusyon. Di lang pansamantalang gamot ang mga prutas na ito. Nakikipagtulungan ang mga ito sa natural na proseso ng iyong katawan para maibalik ang malusob na paggana ng iyong bituka. Simulan ko sa unang prutas sa listahan. Numero 1 ay ang mansanas. At may katotohanan sa lumang kasabihan na ang isang mansana sa isang araw ay nakakaiwas sa doktor, lalo na pagdating sa kalusugan ng ating panunaw. Ang isang katamtamang laki ng mansanas na may balat ay may humigit kumulang 4 na gramo ng fiber, na mga 14% ng kailangan mo sa isang araw. Ang mga mansanas ay may isang espesyal na uri ng natutunaw na fiber na tinatawag na pectin, na pangunahing matatagpuan sa balat. Kapag ang pectin ay nakarating sa iyong bituka, ito ay nag-ferment at gumagawa ng mga mabubuting compound na tumutulong magpasigla ng paggalaw ng bituka. Ang balat ay nagbibigay din ng hindi natutunaw na fiber na nagpapadagdag ng dami ng iyong dumi. Mahalagang kainin ng mansanas kasamang balat para makuha ang lahat ng benepisyo. Ang binalatang mansanas o puree ng mansanas ay hindi nagbibigay ng parehong epekto at maaaring magpabagal pa ng pagtunaw ng pagkain. Para maibsan ang paninigas ng dumi, kumain ng isang katamtamang laki ng mansanas araw-araw, siguraduhin hugasan itong mabuti at kainin kasama ang balat. Pwede kang kumain ng sariwang mansanas, ilagay sa oatmeal o idagdag sa salad. Karaniwan, makikita ang mga epekto sa loob ng 24 hanggang 72 oras. Numero 2 ay ang simpleng peras. Hindi na bibibigyang halaga ang prutas na ito pagdating sa kalusugan ng pagtunaw. Ang isang peras na katamtaman ng laki ay may humigit kumulang 6 na gramo ng fiber, na halos 21% ng kinakailangan ng karamihan sa mga matatanda bawat araw. Ang nagpapaka-espesyal sa mga peras ay ang pagkakaroon nila ng 2 uri ng fiber sa perpektong balanse. Ang laman ng peras ay nagbibigay ng soluble fiber na bumubuo ng parang gel na substansya sa bituka at tumutulong palambutin ang dumi. Ang balat ay may insoluble fiber na nagpapadagdag ng dami at tumutulong para mapadali ang pagdumi. Kaya inirekomenda kong kainin ng buong peras kasamang balat matapos itong hugasan ng mabuti. Ang mga peras ay may sorbitol din, isang natural na sugar alcohol na humihila ng tubig papunta sa bituka, kaya natural na napapalambot ng dumi. Mayroon din ito ang fructose na pwedeng kumilos bilang banayad na natural na pampadumi. Para mas maganda ang resulta, kumain araw-araw ng katamtamang peras, mas mainam kung may balat. Pwede mo itong kainin ng sariwa bilang merienda, idagdag sa mga salad, o i-bake na may kaunting kanela para sa masustansyang panghimagas. Karamihan sa mga tao ay nakakapansin ng pagbuti sa loob ng 1 hanggang 2 araw ng regular na pagkain. Numero 3 ay mga amora.
Ang mga maliliit na prutas na ito ay may kahangahangang dami ng fiber. Ang isang tasa ng sariwang amora ay may mga 8 gramo ng fiber. Halos 1/4 ng araw ang kailangan ng karamihan sa matatanda. Ang mga amora ay may 2 uri ng fiber sa magagandang proporsyon at nagbibigay din ng mga compound na tinatawag na anthocyanin na nagbibigay ng madilim na kulay at maaring may mga anti-inflamasyon na epekto. Ang mataas na nilalaman ng tubig sa mga amora ay nakakatulong din sa pagiging epektibo nito. Ang gusto ko sa mga amora ay mababa ang asukal nito kumpara sa maraming ibang prutas. Tayaan ko ito para sa mga taong kailangang kontrolin ng asukal, kabilang na ang may diabetes. Kumain ng mga 1 tasa ng sariwang amora bawat araw. Maaari mo itong kainin bilang merienda, ihalo sa yogurt o lugaw na oatmeal, o isama sa mga smoothie. Ang mga frozen na amora ay kasing epektibo rin ng mga sariwa. Numero 4 ay pitaya, na kilala rin bilang dragon fruit. Ang prutas na ito na may kakaibang itsura ay mas madalas nang makita sa mga supermarket sa Amerika at sulit hanapin dahil sa benepisyo nito sa pagtunaw ng pagkain. Ang isang pitaya ay nagbibigay ng halos 5 gramo ng fiber na katumbas ng mga 18% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pitaya ay may natatanging compound na mga oligosaccharido na nagsisilbing prebiotic. Pinapakain ng mga compound na ito ang mabubuting bakterya sa bituka na tumutulong sa mas magandang kalusugan ng pagtunaw. Ang prutas ay mataas din ng tubig na tumutulong sa hydration at nagpapalambot ng dumi. Ang talagang nakakakit sa akin sa pitaya ay ang banayad at bahagyang matamis nitong lasa na karamihan sa mga tao ay gusto at bihira itong magdulot ng problema. Mababa rin ang asukal nito kumpara sa maraming ibang prutas. Para maibsan ang constipation gamit ang pitaya, kumain ng isang katamtamang laki nito araw-araw. Pwede mo itong hatiin sa gitna at kunin ang laman gamit ang kutsara. Ilagay sa mga smoothie o hiwain sa piraso at kainin ng sariwa. Karaniwan, lumalabas ang mga resulta sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Numero 5 ay papaya. Isang tropikal na prutas na pinahahalagahan dahil sa mga katanhian nitong pampadigest simula pa noong unang panahon. Ang papaya ay may isang enzyme na tinatawag na papain na tumutulong maghiwa-hiwalay ng mga protina at maaring magpabuti ng pangkalahatang pagtunaw. Ginagawa nitong partikular na kapakit-pakinabang ang papaya kung ang iyong constipation ay may kaugnayan sa mabagal na pagtunaw. Ang isang katamtamang laki ng papaya ay nagbibigay ng humigit kumulang 5 gramo ng fiber at mataas ang nilalaman ng tubig na tumutulong sa hydration. Ang kombinasyon ng fiber, enzymes at tubig ay ginagawa ang papaya na isang banayad, ngunit epektibong pagpipilian para maibsan ang constipation. Ang papaya ay mayroon ding mga compound na maaaring may anti-inflamasyon na epekto sa digestive tract na maaaring makatulong kung ang iyong constipation ay may kasamang discomfort o kabag. Kumain ng 1 tasa ng sariwang papaya araw-araw bilang merienda o kasama ng pagkain. Maaari mo rin itong i-blender para gawing shake o idagdag sa fruit salad. Naniniwala ang ilan na pinakamabisang papaya kapag kinakain sa umaga nang walang laman ng tiyan. Numero 6 ay igos at ang prutas na ito ay may ilang natatanging katangian na ginagawa itong epektibo laban sa constipation. Ang mga igos ay ginagamit para sa pagtunaw ng pagkain sa loob ng libu-libong taon at kinumpirma na ng modernong agham kung bakit sila epektibo. Ang mga sariwang igos ay may humigit kumulang 3 gramo ng fiber bawat katamtamang laki ng prutas. Ngunit ang mga tuyong igos ay mas masinsin pa. 4 na tuyong igos ay nagbibigay ng humigit kumulang 4 na gramo ng fiber. Ang mga igos ay may soluble at insoluble na fiber. Ngunit meron din silang espesyal na tinatawag na ficina, isang enzyme na maaaring makatulong sa pagtunaw ng pagkain. Ang nagpapakawili sa mga igos ay tila gumagana pa rin ito kahit sa mga taong hindi tumutugon ng maayos sa ibang pagkaing mayaman sa fiber. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang mga taong may irritable bowel syndrome na nakararanas ng constipation ay mas natitiis ang igos kumpara sa ibang pinagmumula ng fiber. Kung pipiliin mo ang sariwang igos, kumain ng 2 hanggang 3 kada araw. Kung mas gusto mo ang tuyong igos,
Magsimula sa 3 hanggang 4 bawat araw. Mas puro ang tuyong igos, kaya kahit kaunti ay malaki na ang naitutulong. Pwede mo itong kainin bilang merienda, idagdag sa yogurt, o taddarin at isama sa lugaw na gawa sa oats. Numero 7 ay kiwi. Maaaring magulat ka sa maliit, pero makapangyarihang berdeng prutas na ito. Kahit maliit ang laki, ang kiwi ay nagbibigay ng napakaraming benepisyo sa pagtunaw. Bawat kiwi ay may humigit kumulang 2 gramo ng fiber. Pero ang totoong mahika ay nangyayari kapag kumain ka ng 2 o 3 nito bawat araw. Ang nagpapabukod tangi sa kiwi ay isang enzyme na tinatawag na actinidina. Tumutulong ang natural na enzyme na ito sa paghiwa-hiwalay ng protina sa iyong sistemang panunaw at maaring mapabuti ang bisa ng pagtunaw. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong kumakain ng 2 kiwi bawat araw ay mas madalas at mas madaling dumumi kumpara sa mga hindi kumakain. Ang kiwi ay hiyang sa karamihan ng mga tao. Hindi tulad ng ibang mga natural na gamot, bihirang madulot ng kabag, pamamaga, o hindi komportableng pakiramdam sa tiyan ang kiwi. Dahil dito, magandang pagpipilian ito para sa may sensitibong pagtunaw. Pwede mong kainin ang kiwi na may balat o wala. Nakakain ng balat at may dagdag na fiber ito. Pero siguraduhin mo ng hugasan mabuti ang prutas. Maraming taong mas gustong balatan ng kiwi at kainin lang ang laman. At ayos lang naman yon. Subukan mong kumain ng 2 kiwi bawat araw. Mas maganda kung sa umaga o kaya ay merienda sa hapon. At ngayon, narating na natin ang bilang 8. Ang prutas na itinuturing kong tunay na kampeon pagdating sa natural na pag-aalis ng constipation. Ito ang prutas na talagang tumutupad sa pangako natin. Sa pamagat, natutulungan kang alisin ang lumang dumi pagsapit ng bukas. Ang prunes, na kilala rin bilang mga pinatuyong plum, ay nakilala bilang pinakamakapangyarihang natural na pampadumi ng kalikasan. At may magagandang siyentipikong dahilan kung bakit sila epektibong gumagana. Ang mga pinatuyong plum ay may makapangyarihang kombinasyon ng 3 bagay na nagtutulungan para mapaganda ang galaw ng iyong bituka kumpara sa halos lahat ng ibang natural na lunas. Una, puno ang mga ito ng natutunaw at hindi natutunaw na fiber. Ang isang kapat na tasa ng pinatuyong plum ay nagbibigay ng mga 3 gramo ng fiber na tumutulong magdagdag ng damising dumi at nagpapadali ng paglabas nito. Pangalawa, at ito ang dahilan kung bakit talagang espesyal ang mga pinatuyong plum, mataas ang antas ng natural na sugar alcohol na tinatawag na sorbitol. Mas mataas ang sorbitol ng pinatuyong plum kaysa karamihan sa ibang prutas. Ang compound na ito ay humihila ng tubig. Papunta sa bituka, napapalambot kahit sa pinakamatigas at matigas ang ulong. Dumi na ilang araw na naipon sa iyong sistema. Pangatlo, mayroon silang mga kapaki-pakinabang na compound na tinatawag na polyphenols na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng pagtunaw at maaring makatulong na pasiglahin ang natural na paggalaw ng mga kalamnan sa bituka. Heto kung bakit malino na panalo ang prunes. Ipinakita ng mga siyentipikong pag-aaral na ang prunes ay mas epektibo kaysa sa maraming komersyal na fiber supplements at mas madaling tanggapin ng katawan kumpara sa ibang natural na remedyo. Ang mga taong regular na kumakain ng prunes ay nagulat hindi lang na mas madalas na pagdumi, kundi mas madali at mas kumpletong paglabas din. Paano gamitin ang prunes para sa pinakamabisang epekto? Inirerekomenda ko magsimula sa 5 hanggang 6 na prunes kada araw. Pwede mo silang kainin ng ganon lang, o kung masyado silang matamis o matigas muyain, pwede mo silang ibabad sa maligamgam na tubig ng ilang oras para lumambot. May ilang tao na mas gusto ang katas ng prunes, na epektibo rin, pero tandaan na mas maraming fiber ang buong prutas. Karaniwan, lumalabas ang resulta sa loob ng 24 hanggang 48 oras at maraming tao nakakaramdam ng ginhawa ng mas maaga pa. Dahil dito, karapat-dapat tawaging prutas ang prunes na makatutulong magpalabas ng lumang dumi pagsapit ng bukas. Isang mahalagang bagay na dapat tandaan ay uminom ng maraming tubig kapag dinagdagan mong pagkain ng prunes. Dahil nakakatulong ito para magawa ng maayos ng fiber at sorbitol ang kanilang trabaho.
Ngayon, ibabahagi ko ang ilang tips para makuha ang pinakamagandang resulta mula sa mga prutas na ito. Una at pinakamahalaga, dapat kang uminom ng maraming tubig. Kailangan ng hibla ng tubig para gumana ng maayos. Kung walang tamang hydration, ang pagdagdag ng hibla sa pagkain ay maaring magpalala pa ng constipation. Uminom na hindi bababa sa 8 basa ng tubig araw-araw, lalo na kung kumakain ng mga prutas na ito. Pangalawa, magsimula ka ng dahan-dahan. Kung di ka sanay sa maraming fiber, ang biglang pagdagdag ng mga prutas ay pwedeng magdulot ng kabag, pamamaga at discomfort. Magsimula ka sa 1 o 2 prutas at unti-unting magdagdag pa habang nasasanay ang iyong sistema ng pagtunaw. Pangatlo, maging matiyaga ka pero huwag masyadong matiyaga. Karamihan sa mga tao ay nakakakita ng resulta sa loob ng 24 na oras. 72 horas. Maaaring umabot ng hanggang 1 linggo para sa ilang mga individual. Kung wala ka pa rin naramdaman pagbabago matapos ang 1 linggong pagkain ng prutas at pag-inom ng sapat na tubig, kumonsulta sa propesyonal sa kalusugan. Ang 4, mahalagang oras. Maraming naniniwala ng pagkain ng prutas 30 minuto bago kumain ay tumutulong sa natural na ritmo ng ating pagtunaw. Maaaring matutunan ng iyong katawan na asahan at maganda para sa regular na pagdumi. Panghuli, tandaan na bagamat ligtas at natural ang mga prutas na ito, hindi ito angkop para sa lahat ng pagkakataon. Kung ikaw ay may diabetes, mag-ingat sa natural na asukal sa mga prutas na ito, lalo na sa mga pinatuyong prutas tulad ng prunes at igos. Kung umiinom ka ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo, tandaan na ang ilang prutas tulad ng igos ay mayaman sa bitamina K na maaring makaapekto sa iyong gamot. Pinakamahalaga, kung ikaw ay may matinding paninigas ng dumi na tumatagal ng higit sa 1 linggo, pananakit ng tiyan, dugo sa iyong dumi, o iba pang nakakabahalang sintomas, huwag umasa lamang sa pagbabago ng dieta. Maaring palatandaan ito ng mas seryosong kondisyon na kailangan ng medical na atensyon. Ang kagandahan ng paggamit ng mga prutas na ito ay nakikipagtulungan ng mga ito sa iyong katawan imbes na laban dito. Hindi tulad ng matatapang na pampadumi na maaring magdulot ng pagdepende. Ang mga prutas na ito ay tumutulong magpanumbalik ng natural na ritmo ng iyong panunaw habang nagbibigay ng mahahalagang nutrisyon, bitamina at antioxidant. Tandaan, ang mabuting kalusugan ng panunaw ay hindi lang tungkol sa paglutas ng mga agarang problema. Ito ay tungkol sa paglikha ng mga pangmatagalang gawi na sumusuporta sa iyong pangkalahatang kalusugan sa loob ng maraming taon. Ang 8 prutas na ito ay maaring maging pundasyon ng isang malusog na paraan para sa kalusugan ng panunaw na makakatulong sa iyo habang buhay. Ngayon, curious ako kung alin sa 8 prutas na ito ang una mong susubukan. Mag-iiwan ka ng komento sa ibaba at sabihin mo sa akin ang napili mo sa pamamagitan ng pagsulat ng numero at pangalan ng prutas. Halimbawa, kung prunis ang pipiliin mo, isulat mo lang ang numero 8, prunes. Binabasa ko ang bawat komento at palagi akong interesado na marinig ang tungkol sa inyong mga karanasan. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang impormasyong ito, pakikonsidera namang mag-subscribe sa channel. Marami pa akong importanteng impormasyon sa kalusugan na nais kong ibahagi sa iyo. Ang pag-subscribe ay siguradong hindi mo mamimiss ang kahit alin dito. Mag-ingat ka lagi at tandaan, ang kalusugan mo ang pinakamahalagang yaman.